secret namin ni Misma na hindi ko... Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Maganda ang panahon ngayon. So, andito po tayo at nagmumuni-muni. At syempre, eto, ang sarap magtsaa. Galing ako sa labas, nagpunta kami dun sa may pinapagawang bahay kila Ate Bebe. So nakakatuwa naman at halos patapos na yung mga ginagawa natin doon. So nandito ako, nag-iisip ako kung sino yung susunod natin na bibigyan ng tulong. Kasi naisip ko na meron pa kasing isa doon sa malapit sa kanila. Kaso nga lang parang medyo kasi parang para sa akin kasi ang pagbibigay ng tulong ay nakadepende yan sa tao, di ba? Kung ang tao ay deserving, edi syempre ay tutulungan natin. Kasi minsan, pag pinangungunahan tayo, parang nawawalan ba ako ng gana? Parang ganun. Parang dapat mag-antay. Parang ganun po mga amigo. Parang dapat antayin mo muna yung ibibigay ko na tulong kaysa yung ikaw mismo magsasabi. So, matatapos na, ilang weeks na lang matatapos na yung mga pabahay natin doon. So, nag-iisip ako, paano ba gagawin? Meron bang blessing? May dedication ba? Paano ba? May maghahanda ba tayo? O ano ba ang gagawin natin? Meron ba tayong pakain doon para may ribbon cutting ba? Diba? May mga ganun-ganun pa. Pero simpleng bahay naman yung ginawa natin, hindi naman yung sobrang garbong bahay. Pero kasi ang importante kasi doon ay yung maayos natin yung tirahan nila. Yun po ang importante para sa akin. Kasi napakahirap po mga amigo na natutulog sila sa dating nakita nyo naman yung bahay nila. Pero yung maiayos po para sa akin ay enough na yun. At sabi ko nakakatuwa ang tulungan to kasi hindi sila abusado. Isipin nyo po mga amigo ha, yung ayaw nila maglagay ng tiles sa may sa salas, ayaw nila maglagay ng ito, okay na raw sa kanila yon. Basta importante raw sila daw mayroong matutuluyan. Tapos ang natutuwa pa ako ay lahat sila ay nagtutulong-tulong para maayos yung bahay. Although wala silang sahod, pero nakita ko yung nila. Sobra ba akong natutuwa sa ganun yung tao na nagsisipag para sa bahay nila. So kanina si James yung asawa si Kuya James yung asawa ni Maring Jessica na tuloy tawag ko. Naging kumari na. Maring Jessica. Maghapon doon tumutulong siya, nagputol ng puno na halos alam niyo yung pakiramdam na na effort siya para sa bahay niya. So, yun, nakita ko kasi yung kasipagan ni James. Si James ang nakita ko masipag. Yung asawa ni Janet nandoon naman, kaya lang hindi ko kasi masyado. Ang nakita ko lang sa kanya, nag-ayos naman siya, pero hindi ko pa siya nakita talaga yung maghapon nagtatrabaho. Pero si James, sobrang grabe ang tulong niya. So, kahit siguro gagawin na yung bahay sa kabila, o ano man yung gagawin doon, tumutulong. Pero ang gusto ko kasi doon, maayos talaga. So maghapon, hindi naman ako sumalis ako saglit, tapos pagbalik ko ng hapon, okay naman na, maayos na. Kaya nga nandito ako kanina pa ako, nag-iisip-isip ako kung sabi ko, sino kaya ang susunod kong tutulungan. So meron ako naisip na isa, kaso nga lang, ay hindi pa naman sigurado. Oo. Kasi parang ang naiisip ko is yung tauhan ni Kuya Edwin kasi although alam niyo naman hindi ko sila kilala personally, hindi ko sila personally, pero nakita ko kasi na deserve din tulungan. Yung sabi ko nga magpalabunutan nila sila, tapos kung mayroong ipapagawa sa bahay, yun na lang. Kung mayroong ipapagawa sa bahay, tutulong na lang ako o sa abot ng aking makakaya. Kung halimbawa, bibili ng materyales, tapos pagkayari, gagawin din nila foreman. So, for example, 1 week gagawin o 2 weeks gagawin. O hindi pa rin 1 week, 2 weeks siguro. Ganon. Para at least, parang nakikita ko yung sarili ko na nagpapagawa na lang ng bahay sa mga tao dito sa atin. So, I think malaking blessing na yun para sa kanila. Yung maiayos yung kanilang bahay ay masaya na ako doon. So, bukod sa mga tao na pinapaaral natin, syempre yung bahay ay maiayos.
So, nako, nagpapasalamat po ako sa mga sponsor natin dun sa bahay ni Marang Jessica at saka ni Ate Bebe, kaya Tita Mariton, at sa kay Katie tsaka kay Mami Jack na kung saan ay nagbigay din ng mga panggamit nila. At yun ay sobrang pagpapasalamat ko kasi hindi lang pala ako ang tao na tutulong sa mga tao na yun, kundi may mga tao na magbibigay para sa kanila. So, actually mga amigo, hindi ko sila kilala personally, pero yung prayer ko sa kanila, pero sabi ko prayer lang talaga kaya kong i-offer, sabi kong ganun. Kaya nga po mga amigo, nag-e-enjoy ako sa ganitong pabahay natin, kung ano ang mangyayari. Sa isang linggo, ang gagawin ko naman, meron akong mga naisip na gagawin para sa bahay nila. So, malaking bagay naman na yung nagawa natin, pero mas gusto pa natin yung mas maaayos pa maiayos pa natin kung ano yung pwedeng iayos sa kanila. Ganun po. Nag-ano kasi ako, nagwo-worry ako na sobrang nahihiya sila, parang ito na lang gusto ko, ito na lang gusto namin, parang okay na kami dito, okay na kami, parang hindi naman na aayos ng mabuti. Pero sabi kasi ni Foreman, tsaka yung mga tao doon, ano ba, malaking blessing na sa kanila, okay na yan. Wag ka nang masyadong, yung igagastos mo dyan, pwede mong gastusin sa ibang tao. Kaya nga po, napakabilis ng pag-aayos ng nung sa may bahay nila. Kaya sobrang, sabi ko nga, parang ito yung pinakamagandang ginawa ko ngayon dito sa Pilipinas, sa mga tao na magkaroon ng pabahay. Kaya lang, minsan, meron lalapit sa'yo, yun nga, yung minsan, meron lalapit sa'yo, kaya lang sa paglapit, alam nyo na, parang, doon ako na open, parang hindi ko feel na yung may lalapit sa akin. Gusto ko talaga na ako nagkukusa. Oh. So, ito na yung gagawin natin, yung magpapabahay sa abot nating makakaya, at kung ano lang yung kaya natin, ganun lang naman eh. So, syempre, masaya tayo pagka ganoon yung mga tao na nakapaligid sa atin na Pilipino naman yung tutulungan natin. So, sabi nga ganun sa comment ay tigilan mo na pagtulong sa mga taga-Africa at ikaw ay tumulong. O, tigil ng pagtulong. Tigil ng pagtulong sa mga yan at tulungan mo naman yung mga Pilipino. Tumutulong naman tayo sa mga Pilipino kasi hindi ko po pwedeng pabayaan basta-basta yung mga taong nakasama natin before. Yun po ang dapat nating unawain dahil napakalaki ng utang na loob po sa mga taga-Equatorial Guinea kasi din tayo nakilala. So, hindi rin po ako makakatulong sa mga Pilipino kung hindi rin po dahil sa mga Afrikano. Kaya, hindi basta-basta ganun kadaling katalikuran, especially kapag sa pagtulong. So, hanggat maaari, tutulong pa rin naman doon sa Africa. Nandun naman si Aya, or kung sino yung pwedeng nandoon na mabigyan ng tulong. Sabi ko nga po sa inyo, sa lahat ng mga nangyari at sa lahat ng mga ginawa sa akin, nananatili pa rin naman ako na isang kaibigan na matuturing nila. So kahit sa pamilya ni Chamame, pamilya ni Chamame, sa kanila ay okay pa rin naman lalo na sa mga bata, pero para sa mga bata na lang at syempre para sa mga kapitbahay nila. So yon, ang mahalaga po para sa akin ay makatulong pa rin naman, pero hindi na po kagaya ng dati kasi doon tayo laging tayong doon tayo laging pinupuna, laging nagagalit sa atin, laging parang sinasabi na hindi ka maka-move on sa mga Afrikano, tigilan mo na pagtulong, mga scammer sila, mga manloloko, wala silang pakialam sa mga bagay na binibigay mo, kahit milyon-milyon na naubos mo, wala silang pakialam. Ang importante sa kanila ay importante sa kanila yung talagang gusto lang nila, pero yung nararamdaman mo, yung mga ginagawa mong effort, hindi nila nakikita. Yun yung aking halos nababasa sa mga comment section. Pero, para sa akin, ang pagiging mabuti sa kapwa ay, sabi nga, tanga-tanga ka raon. Oo, napaka BO-BO ka, sabing ganun. Kaya ko tanggapin lahat yan, mga sinasabi sa akin. Pero, ang para sa akin, yung pagtulong kasi, ay lalo-lalo na, kung talagang kailangan. For example, si Misma, paano mo
papaano mo hindi tutulungan yung ganong klaseng tao, di ba? Paano mo hindi tutulungan kapag ganun galing yung tao, di ba? Sabi, wag daw akong mangako, sa wag raw pangako si Miss Man na pag 18 years old, bumalik na sa Pilipinas. Wala pong problema sa akin yun. Basta wala sa poder ng nanay at hindi ako magkakaproblema, okay pa rin sa akin. Yun ang nakikita ko. Kaya, sabi ko nga, tutulong pa rin ako. Pero kay Miss Man na lang. Si Amir, bahala na. Pero si Bibian, bahala na rin. Pero si Miss Man talaga. Ganoon. Kaya lang, syempre, ang iniisip ko lagi dito ay kapag nasa tamang panahon na, tamang edad na, tsaka na lang. Ngayon, enjoy muna natin yung pagtulong sa mga Pilipino. Sabi nga ganun meron nga nag-ano sa akin sa lahat ng ginawa, babalik pa ba sila? Sa lahat ng ginawa, bibigyan mo pa ba ng chance? Sabi ko, syempre, yung lahat na sila, hindi na. Wala na po sa akin yun. Siyempre, kung meron pupunta dito sa Pilipinas is yung wala akong magiging problema. Kaya nga, sabi ko nga sa lahat ng mga nangyari, kung ano man yung nangyari sa akin ngayon, ay tanggapin ko na blessing. Oo, isa sign ng blessing yan dahil sabi nga ganun, kung may mga tao na hindi pinapahalagahan yung mga tulong, ay may mga tao naman na dapat na tulungan at maisip natin na yung pagtulong natin sa isang pamilya ay pwede naman natin tulong sa ibang pamilya din. Pero sabi ko nga sa inyo, mananatili akong mabuti sa mga pamilya na nila Tia Mami kasi sobrang iba yung naging na-invest kong feeling sa mga bata na yan. Kaya kay misma, hindi ako titigil hanggang kung gusto pa niya. O hindi ako titigil, kung ayaw na niya, wala namang problema sa akin. Pero may usapan kami, sa pagpunta ni Miss Marito, kailangan 18 years old, wala nang problema at wala na sa poder ng nanay niya, wala na siyang yun lang inaantay ko. Pero sa ngayon, i-enjoy muna natin. Tapos pagkayari, ang masasabi ko kasi dito is marirealize ng isang tao gaano kahalaga at ang isang tao pagka wala na. Pagka hindi na sila tinutulungan. So, naniniwala ako mga amigo na darating ang time na marirealize ng bawat isa sa yung mga nangyaring ito. Pero alam nyo, ang nakikita ko kasi dito, for example, sa buhay ng nanay kaya Celsa. Pagka inis ako, tawag ko Celsa. Hindi. Pag inis ako. Naniniwala kasi ako mga amigo na mas marunong dapat tumingin sa pinanggalingan. Kung ano ang buhay before. Di ba? Hindi dapat makikinig sa ibang tao. Yun. At kung naniwala sa mga nagsususol or nagsasabing ganyan, at yun, sabi ko nga, madali akong kausap basta sa akin makipag-usap. Ganun lang, hindi sa ibang tao. Kasi ang nakikita ko mga amigo, alam nyo kung ano, ay may mga tao nakapaligid kaya sa kanya na nilalason ng utak. Nilalason ng utak. Pero syempre, ikaw na tao, kung yun lang yung level ng thinking mo, talagang madadala ka. Pero sabi ko nga, marirealize ng isang tao ang kahalagahan nito pag nawala na. Kaya, sabi ko nga, darating yung time na mananaig pa rin yung kabutihan, especially sa mga bata na napagkaitan ng magandang kinabukasan. Ganun. So, ngayon, enjoy na lang muna natin kung ano man yung buhay natin dito sa Pilipinas. Tapos, pag dumating time na ready na, edi balik sila. Pero tayo, diretso pa rin tayo sa pagtulong. Nag-enjoy naman ako yung ganyan. Magbablog, tapos pagkayari, alam niyo yun, yung marami pa tayong gagawin dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga sa lahat ng mga nangyayaring ito, darating talaga yung time na ang lahat ay magiging masaya at magiging happy. Naniniwala pa rin ako na mayroong happy ending. Bahala ng Diyos ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Ganun lang naman yun, mga amigo. Kaya lang, syempre,
Kasi lalo na pag sabi yung sulsol, o may nagsusol dyan, may nagsusol, bakit naniniwala sa sulsol, bakit biglang nagbago ang isip, mga ganyan. So, whether ano man yan, ano pa man yan, mga amigo, ay sabi ko nga ay iba-iba ang level ng pag-iisip ng tao. Oh. So, ang para sa akin ngayon ay mas pahalagahan yung mga taong nagbibigay ng blessing kaysa sa mga tao na naninira sa atin. Kasi pahalagahan natin yung mga taong nagbibigay sa atin, lalo-lalo na hindi sila pinababayaan. Ganun lang po yun, mga amigo. At saka laging tatandaan kung saan nagmula. Ano ang pinagmulan at ano ang buhay before. Ganun po. At laging tatandaan na ipagpasalamat lahat ng natatanggap at wag maging abusado. Mapagpasalamat at wag maging abusado. Yun po ang importante. Pag inaabuso na kasi, grabe pagka inaabuso na kasi parang sobrang pabigat yun sa pakiramdam. Kaya dapat tayo mga Pilipino, marunong tayong makontento. Ganun lang yun. So, ayan, nagkakausap naman kami ni Misma. Madalas kami nag-usap. May mga sikreto kami ni Misma na secret namin ni Misma na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Pero in the future, malalaman yun. At hindi naman po pwedeng isplok ko dahil maraming tao ang nanonood sa atin. So, kung ano man yung sikreto namin ni Misma, ay ito ay sa amin na lang. Basta maganda ang plano. Maganda ang plano natin para kay Misma. So, thank you so much po mga amigo at God bless po.